itong pagpapakalat ng fake news ni Duterte ay para lang sa pansarili niyang ambition, for selfish ambition. It's just a political a selfish ambition and goal na sirain ang ating administrasyon, igiwang ang administrasyon natin na hindi naman natitinag kasi magaling si PBBM matalino. Sabi ko nga, from the House, from the Senate, pati yung ating executive department, sinabi naman po nila na wala pong ganyan, wala pong blanco o kaya anumang pinapasa dyan na hindi kompleto. Medyo talagang fake news talaga. Hindi ko alam kung anong intention nila. But again, maybe it's to create, as usual, to create to divide, to create politics. Saka, sabi ko nga po, that is a very unfair and irresponsible statement. That's fake news. Politics, it's really about politics. Talagang, syempre, kung ano ang trabaho at ginagawa ng maayos ng administration, yung mga detractors saka yung mga hindi po pabor sa administration, definitely, taliwas po yung kanilang opinion at saka kanilang mga ipapakalat. Maybe you will assume na ganun, pero it goes sa entire budget siguro. Ginagamit na lang po yun for politics. Pero sir, sa tingin niyo ba, may bearing pa kaya kasi 2025 na, i-implement na yung budget? Wala. Siguro for traction purposes, for politics, sabi ko nga, gagamitin nila yan para sa politika nila. Pero anong message yun sa mga kababayan natin, sir, na nag-worry, bakit nagkakaroon ng problema dito, may mga issue pa sa budget? Lalo na yung baka nag-worry sa mga programs and products ng government, mag-aapektuhan po ba sa mga ganito? Well, ang Pilipino, matalino ang Pilipino. Naiintindihan nila at alam nila na ginagamit lang ito for political purposes. Ang budget po ay maayos na binabalangkas at maayos pong pinag-uusapan. At nakikita naman po natin yan sa trabaho po. Naka-live po lahat yan. Nakikita po ng tao lahat yan. Saka makikita niyo po, actually hindi po ako part ng BICAM, hindi rin po ako part ng APRO. Pero nakikita niyo naman po kung paano kami magtrabaho dito sa House of Representatives. Ang importante, yung katotohanan, at syempre, nagtatrabaho po tayo. Ito nangyayari issue on the budget. Nagbe-benefit sa issue. Siyempre, sabi ko, they're creating division. So, pag po, 16 years na ako sa politika, hindi ko naman po sinasabing alam ko lahat, saka matagal na ako dito. Pero siyempre, it works for them kung may controversy, it works for them kung may problema. But it doesn't help the Philippines. So, para sa akin, politika lang yan. Saka politika, intriga, sinamahan pa ng fake news. So, sana po itigil na po nila yung mga ganyan. Hindi mo nakakatulong. Kasi anong rason na maglalabas ka ng mga dokumento na hindi naman po reliable yung source at yung mga dokumento na may mga blanco at may kulang-kulang naman na pirma. Siyempre, hindi ko alam, baka pinulat lang po sa basurahan yun, yung mga hindi na kompleto ng papeles, saka mga hindi. Siyempre, kailangan certified copies po yun. And alam po natin na hindi po. Diba? Amid all the issues and struggles that the administration are facing and encountering, hindi naman natitinag ang ating presidente. Hindi naman natitinag ang ating administrasyon. I believe that everybody, even the cabinet members, we are all focused on advancing and promoting the best interests of the Filipino people. O ayan, isa lang daw itong fake news. Kumpirmado niya isa lang daw itong fake news. Diba? Fake talaga. Mahilig talaga magpakalat ng fake news itong si Duterte. At sinusundan naman, pinapaniwalaan ng mga supporters niya ng DDS. Una, yung pinabalitang bangag, pero binawi niya na hindi naman daw. Pero hanggang ngayon, yun pa rin ang pinaniniwalaan ng hindi makaintinding mga supporters niya, kahit na sinabi na ng amo nila na hindi naman talaga totoo, di ba? May video ako niyan, panuorin nyo na lang po. Sa mga mahilig makipagtalong DDS, buksan nyo naman po yung mga puso at isipan nyo, pumiling naman kayo sa kabutihan at tingnan nyo na mali na yung ginagawa ng amo nyo. Nasaan yung puso nyo? Nasaan yung pagmamahal nyo sa Diyos? Nasasabi pa kayo, nananalangin kayo, nasasabi pa kayo ng, alam nyo yun? Hindi ko kayo
Hirap talaga eh. Ang gusto ko lang naman is mabuksan yung isipan nyo, mabuksan yung damdamin nyo, na pumiling kayo sa mabuti. Kasi masyado namang malinaw po, di ba? Klaradong-klarado na yung mga pinaggagawa ng amo nyo ay hindi tama. Di ba ilang beses na siya nagsinungaling? Una sa bangag at tungkol na naman sa ano-ano pang mga pinaggagawa ng hindi maganda kay PBBM, yung hinimok niya yung mga militar, ay dinedma siya, napahiya siya. Diba? Ito na naman. Diba? Papakalat na naman siya ng fake news na naman tungkol sa GAA. Alam niya yan. Naging presidente din siya dati eh. In-explain na nga yan ni PBBM, di ba? Na hindi papasayan sa GAA kung walang matinong computation and hindi nagtatali yung mga declaration ng budget. Presidente siya dati eh. Alam niya yun na hindi yun papasa at hindi pipirmahan at hindi tatanggapin ng GAA. At alam niya yun na kailangan niyang pirmahan, ma-check ang lahat ay walang blanco o walang kulang. Mag-isip-isip naman po kayo. I'm talking to the DGS supporters kasi ang dami pa rin hanggang ngayon na nabubulaga, natutulog pa rin sa kangkungan. Gising na po, gising na kayo. Kasi ang nakasalalay dito ay katahimikan, kapayapaan at pagkakaisa ng ating bansa. Hindi tayo makaka-move forward ng mabilis at magaang kung laging may kumukontra, kung laging may umiepal. Tanggalin na po yung mga pag-iepal na yan kasi hindi talaga makakabuti please excuse me for my word, yung word ko na epal, kasi ganun talaga ang nangyayari yung mga pinaggagawa niyo ay hindi tama, diba? Alam nyo, itong pagpapakalat ng fake news ni Duterte ay para lang sa pansarili niyang ambition, for selfish ambition. It's just a political a selfish ambition and goal, no? Nasirain ang ating administrasyon para igiwang ang administrasyon natin na hindi naman natitinag kasi magaling si PBBM matalino. Kung matalino si Duterte, mas matalinong dihamak si PBBM. Marcos yan eh. Matatalino sila, disente at mabait, hindi pumapatol sa mga excuse me po. Disente at mababait, mapasensya at hindi pumapatol sa mga bambaride, siga. Oh, nako. I'm sorry, excuse me. Kailangan ko yata ng tubig, wait lang. Ayan. Inom muna tayo. Natadala na naman ako ng aking damdamin. Emotion ka, no? And so going back to our topic today, na ang lahat ng ito ay isang selfish ambition lamang. Di ba? Masyado namang halata eh. At hindi natitinag ang ating gobyerno. Hindi natitinag si PBBM at going strong pa rin talaga at matatag sa kanyang tayo, hindi gumigiwang kahit na madaming kumakalaban, hindi gumigiwang. Pero wag mag-alala ang ating PBBM kasi ang Pinklawan and majority of the Filipinos are in favor kay PBBM. At si VP Sara, ang mga Duterte ay talagang na sila. Di ba sabi ni sabi ni Sara, itapon niya daw si ulo ni PBBM sa West Philippine Sea. Di ba? So ang magiging kalabasan niya ngayon, sila na ang itinatapon ng mga tao. At hindi lang sa West Philippine Sea, kundi sa tabi-tabi. Di ba? Wala na sila, sira na sila eh. Na pipilit na lang silang alam nilang tanggap na nila yan sa kanilang mga sarili na wala na sila, bagsak na sila. Majority of the Filipinos are in favor of PBBM now. Gising na po ang mga Pilipino at hindi nyo na pwedeng i-brainwash o paikot-ikutin pa.
gising na po ang maraming mga Pilipino. Ayan na, isa na namang madamdaming vlog ang nangyari sa araw na ito. And nagpapasalamat po ulit ako sa aking mga manunood na walang sawang tumatangkilik sa aking mga videos, lalo na po dun sa mga nagsishare ng aking mga videos at sa mga palaging nagko-comment sa aking mga vlogs. Thank you so much po talaga sa inyo. Pagpalain kayo ng Panginoon at sa lahat po ng mga viewers ko, pagpalain kayo ni Lord. And kumiling po tayo sa kabutihan at iwaksi natin ang kasamaan. Okay, alright. Thank you so much for watching. And sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, ayan, inuulit ko at paulit-ulit kong pinapaalala na paki-subscribe naman po and i-like nyo na rin. And of course, i-share nyo naman po. Paki-share para pumalat at maraming makaalam at dumami tayo dito sa ating channel pagkat kailangan ko rin po ang inyong tulong sa pagpapadami at pagpapalaki ng aking munting channel. Thank you so much again, and just like I always say, believe in yourself, believe in God, and share love. I'm sharing you my love. Thank you. God bless you. See you in my next vlog. Thank you again.